Dani, ibalik mo ang mga palaka sa mga lagayan. Hindi maganda ang aking nararamdaman. May mga nakatingin sa atin. Ramdam na ramdam ko. Tumatayo ang aking balahibo. Ano kaya ang sinasabi ni Mang Berto? Ano ang kanyang nararamdamang panganib? Habang sila'y nasa ilog para linisin ang kanilang huling palaka. Mga giliw kong taga-subaybay, salamat sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. Patuloy niyong pakinggan ang mga kwentong aking ilalahad ngayon. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Apo, medyo malalim na ang gabi. Wala ding buwan. Kanina nakita ko na sila ni Mang Berto at si Dani. Dala nila'y kulman o Petromax para mangilaw ng palaka. Sigurado ako, Apo, maraming palaka ngayon sa palayan dahil sa walang liwanag ng buwan. Mga 2:00 pa ng madaling araw, lilitaw ang buwan. Kaya Apo, kunin mo na ang iyong flashlight. Mangilaw ka rin, manghuli ka rin ng mga palaka. Sige Lolo, ihanda ko na ang mga kagamitan mula sa flashlight at saka sa nitbag na aking paglalagyan ng mga huling palaka. Umalis na agad si Sus papuntang palayan. Nakikita ni Sus ang napakaliwanag na Petromax o Coleman na gamit ni Mang Berto at Dani. Nag-umpisa na si Sus mangilaw ng mga palaka. Laking pagkamangha ni Sus. Napakaamo ng palaka sa kanya. Kusang lumalapit at kusa na lang dinadampot ni Sus na walang kahirap-hirap ang mga palaka. Hindi tumatakbo ang mga palaka. Napakaamo ang mga palakang kanyang nakikita. Patuloy naman nangingilaw si Mang Berto at si Dani. Dani, bakit napakailap ng mga palaka sa atin? Halos wala pa tayong nahuhuli. Oo nga po, Tatay, wala tayong huli. Napakailap ng mga palaka. Bakit ganyan ang mga palaka? Napakailap sa atin. Napapansin ko naman, Tatay, si Sus, ang daming huli. Paglipas ng isang oras, napuno na ang netbag o lagayan ni Sus ng mga palaka. Wala na siyang mapaglagyan. Kaya ang ginawa ni Sus, pumunta na sa tabing ilog para linisin ang kanyang huling palaka. Dani, anak, malapit nang lumabas ang buwan. Kakaunti pa lang ang ating huli. Pumunta na tayo sa ilog. Linisin na natin ang ating huling palaka kahit kakaunti. Opo, Tatay. Tara na, punta na tayo sa ilog. Naroon na si Mang Berto, Dani at Sus sa tabing ilog. Nang tanungin ni Mang Berto si Sus. Sus, bakit napakadami mong huli? Kami kakaunti lang. Samantalang ang dala naming ilaw ay Petromax. Napakalawak ng naabot na liwanag ng Petromax. Samantalang ang iyong ilaw ay flashlight lang. Mang Berto, nagtataka nga ako. Napakaamo ng mga palaka. Hindi tumatakbo. Ang iba pa nga ay kusang lumalapit sa akin. Ganun ba, Sus? Nasaan na ang ate mo, Martina? Di ba't kasama mo ang ate Martina mo? Mang Berto, wala po akong kasama.
Tulog na po si Ate Martina. Huwag kang magbibiro. May kasama ka. Sumusunod sa iyo. Isang babae. Nasa likod mo. Saan ka man naroon, sumusunod ang babae. Biglang kinikilabutan si Mang Berto sa kanyang nakikita. Wala palang kasama si Sus sa pagkakataong yaon. Ang buong akala ni Mang Berto kasama ni Sus ang kanyang ate. Dani, ibalik mo ang mga palaka sa nikbag. Bakit po, tatay? Bakit natin ibalik ang mga palaka? May nararamdaman ako, anak, na kakaiba. Kaya bilisan mong kilos. Dali-dali namang ibinalik ni Dani ang kanilang kakaunting huli sa kanilang lagayan at mabilis itong lumakad pauwi sa kanilang tahanan. Samantalang si Sus kinikilabutan na rin sa mga naririnig sa ikinukwento ni Mang Berto sa kanya. Kaya dali-dali din naman niyang ibinalik ang mga palaka sa kanyang lagayang netbag. Kinabukasan, maagang pumunta si Mang Berto sa bahay nila ni Lolo Ingo at ni Sus. Paring Ingo, gising na ba si Sus? Bakit, Paring Berto? Anong kailangan mo kay Sus? Tulog na tulog pa si Sus. Alam mo ba, Paring Ingo? Hindi pa, Paring Berto. Ano yan? Kagabi, habang nangingilaw kami, kitang-kita ng dalawa kong mga mata. May kasama si Sus na babae. Ang buong akala namin ay si Martina ang kanyang kasama. Nang tanungin ko si Sus sa may tabing ilog, hindi pala niya kasama si Martina. Kaya nataranta kami. Nangingilabot ang aking mga balahibo sa aking naririnig kay Sus. Hindi kasama ni Sus si Martina. Tulog na si Martina nang umalis si Sus para mangilaw, para manghuli ng mga palaka. E di, sino kaya ang kasama ni Sus sa pangingilaw ng palaka? Alam mo, Paring Berto, may mga pangyayari na hindi natin lubos maintindihan. Malamang na malamang ang kasama ni Sus na nakikita mo ay isang mabuting diwata. Bawat hayop na nabubuhay sa mundong ibabaw, Paring Berto, ay may nagmamay-ari. At ang babaeng iyong nakikita, malamang siya ang nagbabantay ng mga palaka sa palayan. Mga giliw kong taga-subaybay, lahat ng nabubuhay sa mundong ibabaw ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Subalit, tulad ng tao, may mga alaga din sila sa kani-kanilang mga tahanan. At ang mga palaka, daga, anumang hayop na nabubuhay na hindi alaga ng mga tao dito sa lupa ay may nag-aalaga din na hindi rin natin nakikita. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana natin kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.